Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang mapagpala at napakagandang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programa sa radyo na pinamagatang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamusta po ang bawat isa ngayong umagang ito pagkatapos ng eleksyon? Ayan ho ang ating guguran ho ng ating mga oras, ng ating mga efforts para ho maisakatuparan ang isa ho sa ating napaka-importanteng karapatan, ang karapatang bumoto at tumulong ho na piliin ang pinakamahusay, pinakakarapat dapat na maging lider ng bawat barangay dito ho sa ating rehiyon, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa lahat po ng mga nanalo, mga kandidato sa pagiging kapitan ng bawat barangay ng mga kagawad ho natin at SK Chairman dito po sa bawat barangay ng ating rehiyon, kayo po ay aming binabati. At doon naman sa hindi pinalad na makuha ang pagkapanalo, meron pa ho mga darating na mga pagkakataon at makakatulong pa rin po kayo sa pagpapaunlad ng bawat barangay ho dito sa ating rehiyon at sa mga lahat ng mga barangay sa ating buong bansa ho. Ayan, makakatulong ho ang bawat isa sa bawat paraan na kaya ho ng kanilang kaya ho nila para ho makapag-ambag sa pagunlad at syempre sa pagiging sa katiwasayan ng bawat barangay po dito sa ating rehiyon, inshallah. Ngayon po ay ikalawa sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ikalabing-walo sa Rabiul Akhir 1445 sa ating Hijri calendar. At ito na po ang ating 142nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sana ho ay mas dumami pa at umabot pa ho tayo sa mas marami pang episodyo ng ating programa, inshallah. Alhamdulillah, mashallah, tayo ay umabot sa ganito karaming episode. At ngayong umagawang ito ng Huwebes, yan po ang araw kung kailan ho tayo nakatakdang mamahagi ng mga importanteng impormasyon sa bawat Bangsamoro ho dito sa ating rehiyon. At hindi lang po yan dahil live tayo sa Facebook, ang ating official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development-BARM. Yan po ang ating official Facebook page and hopefully sana ho ito ay ma-cross-post sa ating meron tayong mga provincial Facebook pages. Meron na tayo sa Maguindanao, meron tayo sa Llano del Sur, meron din tayo sa Basilan, sa Sulu at sa Tawi-Tawi. Meron na rin, no? Okay. At sana ho mas umunlad pa ang pagpapatak mo itong ating mga Facebook page para ho mas malawak pa ang ating maabot, para ang bawat Bangsamoro ay hindi ho ma-miss ang bawat napakahalagang impormasyon na
atin hong ipinapamahagi sa bawat platform na alam ho natin makakarating sa ating kapwa Bangsamoro. At ngayong araw rin po na ito, kasama pa rin po natin ang ating kabalay para ho tulungan tayong ibigay sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, karapatan nyong malaman mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. Ang ating hong kabalay na si Juwayria bin Imran Muhammad ay nasa napakahalagang aktibidad sa ngayon kaya't hindi ho natin siya makakapiling. Subalit ang ating kabalay at homecaster na si Hamsari Pala ay nasa kanang bahagi natin ngayon at babati na ho sa inyo ngayong umagang ito. Kabalay na Hamsari, Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga po. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo at nanonood po sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development Born page. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan. That's right. Nabanggit ng ating kabalay na isang oras nga po tayong magsasama-sama ngayong araw na ito para sa iba't ibang bahagi ng ating pamamahayag ng ating programang MHS Delivers. At syempre, ngayong araw na ito, hindi ho mabubuo ang ating episode kung wala ang ating mga guest speakers. At ang ating mahalagang topiko na pag-uusapan na pagdidiskusyonan ngayong umagang ito hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, hanggang dyan ho matatapos ang ating programa ngayong araw na ito at syempre sa bawat araw ng ating pamamahayag. At ngayong episode natin, in this 142nd episode of our program, ay kasama natin, kapiling ho natin ngayon at nandito na ho, babati sa inyo ang isa ho sa ating guest speakers para ho sa ating napakahalagang topic ngayong araw na ito, which is ang 2023 milestones of the MHSD Maguindanao and SGA offices. Ngayon, babati na ho sa atin ang ating guest speaker mula sa MHSD Maguindanao. At yan ay ang ating Engineer 3 na walang iba kung hindi si Engineer Sharjah Adela Usman Kidas. Kompleto na ito. Tama na ha? Okay. Magandang umaga. Assalamualaikum, Engineer Sharjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Engineer Sharjah Adela Usman. Ako pong engineer na assigned po sa Maguindanao Province. That's right. Ako po ang project engineer ng buong project sa buong Maguindanao. So, Okay. Sige. So yan ho ang pagbati mula sa ating isa ho sa ating mga guest speaker para sa araw na ito. At kanyang sinabi, parang ang laki-laki ng ating guest, no? Dahil siya ho ang project engineer ng MHSD Maguindanao Provincial Office. Tandaan po natin, napakarami hong proyekto ang pinamamahalaan ng ating provincial office sa Maguindanao. At yan ang ating Engineer 3. At mamaya-maya ho, babalik siya para ho ibahagi sa atin kung ano man ho ang kanilang mga natapos, ang kanilang accomplishments patungkol ho sa pagsasakatuparan ng mga proyektong infrastruktura, pabahay dito po sa probinsya ng Maguindanao. At mamaya po yan sa ating MHS Discusses. Abangan niyo po yan ha dahil napakahalaga ng ating diskusyon. At ngayon naman, bago ho tayo dumako sa ating pagbabalita ngayong araw na ito, marami ho sa ating mga implementations ang aming iparating sa inyo through our news ngayong araw na ito. Subalit bago ho yan, narito ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program. Sana ho ay may sakatuparan na at mawala na ho itong ating mga hamon, ma-address na ho natin finally at nang mag-full blow na po itong ating housing loan program. Narito ang ating siyam na requirements kung paano maka-avail ng ating housing units mula sa ating housing loan program. Kabalay na Al-Mansur, take it away. Nais niyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yun po ang ating siyam na requirements na kailangan niyo pong isumite sa ating opisina kung kayo ho ay nagbabalak na maka-avail ng ating housing loan project. Sana po, inshallah, ay magtagumpay na ho ang ating mga efforts para ho may sakatuparan na natin ang ating housing loan program. Kaakibat ang Pag-ibig Fund, inshallah. At tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong November 2, 2023 at the 18th ng Rabiul Akhir 1445 sa ating Hijri calendar. At para sa ating headlines ngayong araw, mga pamilya sa Darapanan, buong galak na nakatanggap ng housing units mula sa MHSD sa awarding ceremony na pinangunahan ni Chief Minister Ibrahim. Ikalawa sa ating headlines, MHSD pinaunlad ang kaalaman ng mga teknikal na kawani nito ukol sa LSP bilang paghahanda sa isasagawang pagsasanay ng mga LGU. At ang huli sa ating headlines, MHSD pinahusay ang kakayahan ng piling mga kawani nito ukol sa AVP production at epektibong pagpapalaganap ng impormasyon. At para sa ating unang balita, mga pamilya sa Darapanan, buong galak na nakatanggap ng housing units mula sa MHSD sa awarding ceremony na pinangunahan ni Chief Minister Ibrahim. Ang detalye mula kay Kabalayna Hamsari. Makasaysayang lugar, ang Barangay Darapanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ay nagtala ng isa pang kapansin-pansing kaunlaran matapos na masayang makatanggap ng 50 pamilya rito na mga pabahay mula sa BARM sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa isinagawang awarding ceremony sa komunidad na pinangunahan ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim noong ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kami, ang 70 pamilya ang napili ang magiging tagapangalaga ng bahay na ito. Mapayapa ngayon dito at ipinapangako namin na gagawin namin itong mas mapayapa sa mga susunod na araw. Wika ni Mokhtar Disumangkop, isa sa 50 benepisyaryo ng Resettlement Housing Project, matapos magpahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa BARM.
At ngayon, nakikita na ninyo ang mga bahay na kung ikukumpara natin noon, unang panahon, kung saan nagkakamabutihan na tayo sa anumang bagay na magiging tirahan para lang hindi tayo mabasa ng ulan. At isang beses may iba pang nababasa ng ulan. Alhamdulillah, ngayon nakikita ninyo na mismo ang mga magagandang bahay na ibinibigay sa inyo. Masigabong mga salita ni CM Ibrahim sa kanyang keynote speech. Isinalaysay niya ang mga makasaysayang pakikibaka sa lugar mula ng taong 1968 at sinabing bukod sa mga libreng bahay mula sa MHSD, marami pang mga programa ang magmumula sa BARM na magbibigay ng pakinabang sa Bangsamoro. Inihayag ni Ismail W. Ibrahim, MHSD Director General, na 1,000 pang housing units ang igagawad sa mga benepisyaryo ng Maguindanao, Cotabato City, Special Geographic Area or SGA, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi bago matapos ang taon. Binigyang din naman ni Minister Bara na ang MHSD ay nakagawad na rin ng 50 housing units sa Buricain-Pig, Kawayan, 100 sa Maluso at Lamitan City sa Basilan, at 100 units naman sa Sagyaran, Lanao del Sur, at 50 sa Tangkal, Lanao del Norte ay malapit na ring matapos. Umuusad na rin ang anya ang isa pang 200 housing unit worth ng quadruplex sa lupang donasyon ni Senador Robin C. Padilla sa Lanao del Sur sa habang isinasagawa ng procurement ng 200 units sa ilalim ng Marawi Rehabilitation Program or MRP. Idinagdag niya na ang 7 training center na na-turnover na ng MHSC sa buong BARM na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund or TDIF sa ilalim ng miyembro ng Parliament. Ipinagkatiwala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang proyektong ito sa BARM sa punong ministro na ipinagkatiwala sa MHSD at ngayon ipinagkakatiwala naman ng ministry ang pagpapanatili ng mga bahay na ito sa mga benepisyaryo na naririto ngayon, pahayag ni Minister Bara. Napagtanto ni Alden H. Asiri, Deputy Minister ng MHSD, na ang kaganapan ay isang testamento na pangako ng BARM at inikayat niya ang lahat ng itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang proyekto ay may kabuwang budget na 30.2 million mula sa General Appropriation Act of the Bangsamoro or GAHAB 2022 at pagtatayo ng mga bahay sinasakatuparan ng Angkat Constructions and Supply. Pinili ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng mahigpit na profiling na isinagawa ng Community Support Service ng Ministry sa ilalim ng Housing and Human Settlements Division batay sa isang listang ibinigay ng local government unit ng mga local partners. Ibinahagi ni Norodin S. Abdullah, MHSD Maguindanao Provincial Director, na nanguna sa regular na monitoring na pagsubaybay sa konstruksyon. Ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng partidong naging kaakibat ng MHSD sa pagtiyak ng tagumpay ng proyekto mula sa pagkokonsepto hanggang sa pagbibigay ng award. Ako po ang nilingkod Bangsamoro Amsari, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinalakas ang kaalaman ng mga teknikal na kawani ukol sa LSP bilang paghahanda sa isasagawang mga pagsasanay ng mga LGU. Pinaunlad ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang kaalaman ng mga teknikal na kawani nito ukol sa pagbalangkas ng Local Shelter Plan o LSP upang mapangunahan nila ang mga hinaharap na pagsasanay ng mga local government units o LGUs na ginanap sa Greenleaf Hotel, General Santos City noong Oktubre 16 hanggang 19 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay inorganisa ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD sa ilalim ng Technical and Regulatory Services o TRS, kung saan sinanay ang mga kalahok ng mga resource speakers mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, Region 11 sa pangunguna ni Engineer Adriano Poe Jr., Hepe ng Public Housing and Settlements Division. Binigyang diin ni Suharto Wahab, ENP, TRS Director 2, na napakahalaga ng pagsasanay sa paghahanda ng LSP
dahil mahalagang papel ang ginagampanan ng MHSD sa pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga LGU sa buong BARM. Ang kadalubhasaan na ito ay mahalaga para maiayon natin ang Comprehensive Land Use Plans o CLUPs ng iba't ibang LGUs. Sa ating pagsisimula sa training of trainers, inaasahan natin na hindi lamang tayo makakakuha ng mahalagang kaalaman, kundi maging ganap na handa sa praktikal na paggamit ng mga kaalaman at kakayahang ito. Wika ni Director Wahab. Binigyang diin ni Chief Po ang policy environment, DHSUD mandates, salient provisions ng Republic Act 7279 na kilala rin bilang Urban Development and Housing Act of 1992 at ang mga responsibilidad ng mga LGU. Ibinahagi ang isang serye ng mga presentasyon ng module sa pagbalangkas ng Local Shelter Plan, kung saan idinisenyo ang bawat isa upang mag-alok ng komprehensibong pag-unawa sa mahahalagang elemento sa pagpaplano ng shelter at pagpapaunlad ng pabahay. Kabilang dito ang Basic Data Assumptions, LSPs with a focus on Vulnerability Assessment and Adaptation of VAA, at Climate Change Adaptation o CAA parameters, situational analysis within the context of shelter needs assessment, tools to address backlog challenges and forecast future housing needs, affordability analysis, land need calculations, at vision, goals at objective settings. Binigyang diin ng pagsasanay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na roadmap para sa pag-unlad, pagbabalangkas ng mga estratehiya, trabaho, at pagpaplanong pinansyal. Matapos ang serye ng mga lektura, pinaghiwalay ang mga kalahok sa dalawang grupo kung saan nagawa nilang ilipat at isalin ang lahat ng kaalaman at bagong natuklasan sa pamamagitan ng isang workshop na nakatuon sa aktwal na pagbabalangkas ng LSP. Ang mga LGU na pinili ng dalawang grupo ay ang Datoodin, Sinsuat, Maguindanao del Norte at Pagayawan, Lanao del Sur. Ibinahagi ni Attorney Janisa Macapantar, ILUD Chief, sa kanyang pangwakas na pananalita ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at hinimok ang lahat ng kalahok na gamitin ang kaalaman na kanilang nakuha sa kanilang praktikal na pagsasanay. Ang mga output ng mga workshop ay binahagi ni Zuhaira Ibrahim, Housing and Homesite Regulation Officer 4 o HHRO4 ng MHSD Special Geographic Area o SGA. Shalahuddin Kusain, Development Management Officer 2, Ali Makadaag, Administrative Officer 4, Engineer Rafzan Mama, Project Evaluation Officer 2, at Amera Aisa Makalangkom, Administrative Officer 5. Sinuportahan si Chief Po ng kanyang pangkat na binubuo ni na Engineer Luisita May Monje, Project Development Officer o PDO4, Engineer Harold Takuge, PDO2, at Ron Brian Atud, Project Documentation Specialist. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating huling balita ngayong araw, MHSD pinahusay ang kakayahan ng piling mga kawani nito ukol sa AVP production at epektibong pagpapalaganap ng impormasyon. Nagbabalik si Kabalay na Hamsari. Nakasentro sa pag-upgrade ng kalidad ng pamamahagi ng impormasyon nito, pinahusay ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang audio-visual presentation or AVP production and communication skills ng piling empleyado sa pamamagitan ng 2 araw na pagsasanay na isinagawa sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong ika-23 hanggang ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan.
Sa pamamahala ng Information and Communication Section or ICS sa ilalim ng Office of the Minister, ang 2 araw na aktibidad ay nakatuon sa practical na workshop gamit ang mga physical na camera, mobile phones at software sa pag-edit na karamihan ay binahagi ng pinamahalaan ng resource speaker na si William Solano Jr., pinuno ng organisasyong Antanga, Cotabato Cluster, ng huwarang background at mga nagawa ay binahagi ni Salembay Abdullah, head ng ICS. Upang maayos at mapahusay ang mga kasanayan sa komunikasyon at paggawa ng ABP ng mga kalahok, naranasan nilang maging nasa likod at harap ng lens, gumanap bilang parehong tagapanayam at kinapanayam, at nagkaroon ng aktwal na mga gawain ng pag-edit para sa parehong larawan at video na nagbigay liwanag sa mga nakagawiyang trabaho ng ICS. Inikayat ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang mga kalahok na gawin ang kani-kanilang makakayat sa panahon ng pagsasanay at kanyang binigyang diin ng kahalagaan ng wastong komunikasyon at impresyon na naiiwan sa paghahatid ng impormasyon. Tayo ay nagtataguyod ng tama at epektibong komunikasyon para sa pagpapaabot ng mga impormasyon para sa pinakamahusay na interes ng opisina at para sa pinakaabangan ng Bangsamoro. Pinakikinabangan ng Bangsamoro, wika ni BDG Ibrahim, abang pinuri ang ICS para sa pagsisikap nito at umaasa sa mga output ng pagsasanay na ibinubuo ng mga litrato at ABP. Natutuwa akong marinig ng mga kaalaman na ibinahagi ko ay may epekto sa inyong trabaho. Tunay na kasiyasiyang malaman na maaari akong makaambag ng positibo sa inyong mga pagsisikap. Ipagpapatuloy ko ang paggawa at pinakamabuti upang makapagbigay tulong sa pag-unlad. Masayang pahayag ni Solano bago matapos ang aktibidad. Ang mga miyembro ng training management team ay sina Juwayriya bint Emran Muhammad, Information Officer 1, Hamsari Pala at Almansur S. Hugaw, parehong cinematographer 2. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Hamsari Pala, nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan po ang bumubuo sa ating balitaan ngayong 142nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sana ho ay marami kayong napulot na mga gandang impormasyon, mga husay ho at makabuluhang impormasyon mula ho sa ating mga balitang inihatid sa inyo ngayong araw na ito. At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napakamakabuluhang paalala para ho sa ating IPH at ang ating HSF ngayong episode na ito. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala regarding our resettlement housing program. Ang ating resettlement housing projects ay atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa ngayon, 2,593
housing units na ho ang ating ipinatatayo sa buong Bangsamoro. At ilan ho dyan ay na-award na natin sa ating mga beneficiaryo. At yun naging laman ng ating balita kanina regarding our awarding ceremony, di ba, Kabalay na Hamsari? Yes po, Ma'am Sally. Naginanap ho dyan sa Barangay Darapanan sa munisipyo ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Doon po ipinaalam ng ating ministro at ng ating Director General kung alin sa ating mga housing units ang na-award na natin at kung ano pa ang i-award natin bago ho matapos ang taong 2023, inshallah. Okay, at yan din po dyan din po iikot ang ating pag-uusapan. Kasama ho ang ating mga guest speakers mamaya sa ating MHS Discusses. But before that, alamin natin ang trivia na bigay sa atin ang ating kabalay na si Hamsari ngayong araw na ito para sa ating IPH without O. Ano nga ba itong trivia na ito, kabalay na Hamsari? Take it away. Thank you, Ma'am Sally. At bago po tayo tumungo sa ating segmentong IPH, atin munang pasadaan ang ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito ang magpapanalo sa inyo ng 100 peso load ng inyong itetext lamang sa numerong 0955-799-4778. Mamaya yan. Mamaya po, Ma'am Sally, nasa dulo ng ating programa. Yes, that's right. At para po sa ating segmentong IPH without O or impormasyong pambahay at hanap buhay, alam niyo ba ang salitang Nobyembre ay nagmula sa salitang Latin na Novem na nangangahulugan na siyam? Dahil, yes po, Ma'am Sally, at dahil ito ay kasyam sa buwan ng kalendaryong Romano at ang Disyembre naman po ay nagmula sa salitang Latin na Decem na nangangahulugan sa ikasampo sa buwan. Okay. Ang Nobyembre ay isa sa 4 na buwan ng taon na may 30 days sa kalendaryo, kasama nitong Abril, Hunyo, Setyembre, at maaari ito ituring na unique month dahil nagsisimula ang Nobyembre sa red, which is a holiday. Oo, November 1, Yes, Ma'am Sally. tama. Nako, kahapon yan, kabalay na Ma'am Sally. Hamsari, yes. At yan pong ating maikling segmentong IPH at tumungo naman po tayo sa ating health and safety first. Your best health is your greatest That's wealth. right. Mhm. Ating pong pag-uusapan ng safety tips in observances during the Undas. Sa pagdiriwang, yes po, Ma'am Sally, sa pagdiriwang po ng All Saints Day or Araw ng mga Kaluluwa or Undas taon-taon, ay inaasang alam ng mga tao ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa loob ng libingan or tayo kung ibibisita sa libingan ng ating mga minamahal para po sa ating mga kapatid na Kristiyano. That's Yes, right, Ma'am that's Sally. right. Mhm. At parating itinakda or ating tandahan kung ano po ang mga dapat nating gawin at di dapat gawin. Narito po ang ating mga dapat gawin: magdala ng mga pagkain at inumin kapag pupunta sa sementeryo dahil masikip at bawal po at alam naman din po natin na mahaba ang pila bago makapasok. Ipinapayong magdala ng mga pagkain at tubig upang manatiling hydrated at maiwasan na himatayin sa gutom po, Ma'am Sally. That's right. Mhm. Pangalawa po, magdala ng payong upang maprotektahan ang inyong sarili mula sa araw or ulan. Sa panahon ngayon, maaring hindi maulan at ang panahon, mas mainam po na maging handa sa anumang panahon na mga paparating po, Ma'am Sally. That's right. Pangatlo, magdala din po ng mga first aid kit. Hindi rin maiiwasan ng mga aksidente sa mga matataong lugar, kaya naman po sa pagkakaroon ng first aid kit ay makakatulong sa agarang paggamot sa sugat, lalo na kung ito ay malayo po tayo sa mga hospital or mga center po na pwedeng hindi po makagamot sa atin ng permanent, Ma'am Sally. That's right. Mhm. At ang sunod po ay obserbahan at pansinin ng mga istasyon ng medical at mga kubol kung tulong ng pulisya kung sakaling may emergency po. Napaka-importante ito, Ma'am Sally. Dapat alam natin Before po kung tayo pumasok sa isang crowded places, dapat po nating pansinin kung nasan po yung mga nakapwesto yung ating mga seguridad at yung healthcare, mga Tama. frontliners po natin. In At case na yes mangyari, po, oo. alam po natin kung saan po tayo pupunta kung may Tama. mga emergency naman po. At magdala ng mga ID lalo na po sa mga kung magpapasama kayo ng mga bata at mga sa inyong mga pupuntahan po. At narito naman po ang mga huwag dalhin or mga di dapat gawin. Huwag magdadala ng mga inuming alcohol, ang inuming tulad ng juice, tubig at katanggap-tanggap na dalhin. Ngunit ang pag-inom ng mga inuming alcohol tulad ng beer, alak, tequila at iba pa sa loob ng sementeryo ay pinagbabawal. Ito ay upang maiwasan mga kaguluhan sa publiko tulad ng hindi
magkatugmang sigawan or hiwayan tulad ng impluwensya po ng alcohol, Ma'am Sally. At huwag din po magdala ng mga nakakamatay at talim na armas, matutulis na bagay. At bukod sa mga hindi dapat natin gawin kapag ipinagdiriwang ang All Saints a Day or All Souls Day, narito ang ilang safety tips para kapag aalis po tayo ng bahay, hindi lamang po sinisecure natin kung saan tayo pupunta, kundi po secure po din po natin kung ano yung naiwan natin. Siguraduhin nakalaka lahat ng pinto at bintana sa inyong mga tahanan. Delikado pag umalis kayo po. naka-open yan. At lahat po walang matitira po sa bahay, lahat po sumasama. Huwag mag-iwan ng mga kandilang nakailaw at mga appliances nakasaksak ng walang taong na iwan sa bahay. Tama. Iwasan magsuot ng mamahaling o mararangyang halaas. Yes, so Ma'am Sally, at sumakay lang po kung kayo po ay sumasakay sa mga pampublikong mga jeepney. Iwasan natin yan. Mag-iwas po tayo, Ma'am Sally. Tama, At malaga, panatiling iligtas kapag pumupunta po sa mga pampublikong lugar na inasang masikip. Sa mga espesyal na okasyon tulad nito, huwag din po nating kalimutang ibigay ang ating mga mapagmahal na pangangalagang magbigay ng courtesy po sa ating or magbigay ng isang respeto po sa ating mga kapatid na pumanaw po, Ma'am Sally. At iwasan po nating mag-ingay, Ma'am Sally. Yes. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bang Samoram Sari Pala. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa paghahatid ng ating napakahalagang trivia kung saan nalaman natin kung saan ang galing ang November at December. Those are Latin words, Kabalay na Hamsari, no? Yes, Ma'am Na ang ibig Sally. sabihin pala ay kasyam at ikasampo, respectively. Yes, ma'am. Okay. At syempre, dahil nga Nobyembre ngayon, at ang atin hong mga kapatid na Kristiyano ay napaka-busy sa pagdalo ho ng kanilang mga kamag-anak mahal sa buhay na namaalam na. Yan po ang ating health and safety tips para ho sa kanilang lahat. Ayan. At dahil tapos na ho tayo sa ating IPH at ang ating HSF, tayo ho ay dumako na sa ating napakahalagang MHS Discusses at ready na rin ho ang ating mga resource speaker ngayong araw ho na ito sa ating provincial series, no, ng ating episode. Nangunguna po dyan ngayon ang probinsya ng Maguindanao. Sila ang nauna sa ating serye ng pagkikipanayam sa ating provincial offices kung ano na nga ba ang kanilang milestones, ang kanilang accomplishments at mga ginagawa sa ating mga provincial offices. At ngayong araw ho na ito, sa ating 142nd episode ng ating programang MHS Delivers, ay kapiling natin, kanina ho na-introduce natin ang isa ho sa ating speakers na walang iba kung hindi si Engineer 3 Sharja Adela Usman Akidas. At ngayon ho, babati naman sa atin ang kanyang kasamang guest speaker ngayon mula naman sa MHSD Special Geographic Area o SGA, si Engineer 3 Normelin Ibad. Good afternoon. Assalamualaikum, Engineer Normelin. Assalamualaikum Yes, it's working. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala sa ating pinakamagandang host ngayong araw. Okay, Um, hanapin ko na lang. Ako nga po pala si Normelin Ibad po, kasalukuyang project engineer ng Special Geographic Area at Cotabato City. Ito po yung sa 63 barangays from North Cotabato na pumoto para mapabilang sa BARM government. So, Okay, so yun ho ang pagbati mula ho sa isa pa sa ating guest speaker ngayong araw na ito. Engineer Normelin, kung inyong napapansin, pareho pong gorgeous ang ating mga inhenyero. Mga inhenyerong kababaihan ng Ministry of Human Settlements and Development. At pag-uusapan natin ora-orada, no, para ho ma-maximize natin ang time natin, no, sa ating broadcast. Ano ba ang tungkulin ninyo bilang mga project engineer sa inyong bawat probinsya? Unahin natin si Engineer Sharja. Ano ba ang mga roles, ang mga functions ng Engineer 3 sa iyong probinsya sa Maguindanao? Assalamualaikum ulit po. Naikumisalam. First of all po, bilang project engineer, kami po yung naatasan na mag-regular monitor na project para ma-ensure natin na yung mga implementers natin is sumusunod sa standard plans na binigay ng ating office.
isa din sa mga tungkulin natin is para ma-assure natin na maganda ang quality ng mga houses na mga bahay na pinapatayo natin kasi syempre ipamimigay natin yan, di ba? Tama, So, ang pangit naman kung yung quality ng bahay natin is hindi natin naayusin. So, Tama. kami bilang mga project engineer, kami yung mga regular monitor nga para ma-ensure yung quality at saka yung kung kailangan sumunod sila sa standard specifications. And isa din sa mga pinakamahirap is yung dapat matapos nila on time yung project natin kasi meron kasi Crucial tayong yan, contract oh. time. Yun yung isa sa mga pinakamahirap na babantayan natin That's right. sa bilang isang project engineer. So, ikaw Sige, baka may dagdag ba si Engineer Normelin? Almost same rin po yung kuwanan kasi parehas din ang designation namin. Pero ikuan ko lang po sa opinion ko. Yung as project engineer po kasi kami po yung magiging instrument doon po sa ground para po ma-ensure po namin na yung mga contractor po na na-award natin sa kanila yung project is nasusunod po nila yung binigay po natin na approved plans and specification That's ng right. ating mga projects po. Mhm. And then kami rin po yung nagiging way po na sa ground na makikipag-coordinate po sa mga respective LGUs sa Yun. ating mga Mga sa ating partners mga sa ground, respective yes. LGU at saka partners po doon sa ground. Importante yung coordination na Opo. yan. Nako. Dahil without that proper coordination, marami hong nagiging problema ang implementation ng ating mga proyekto. Yun po yung tulad din po nung sabi ni Ma'am Sharja na yun po ini-ensure po namin na makumpleto po on time yung mga projects namin. Tama. And with quality po yung matatapos ng ating ministry. So yun ang sinisiguro, tinitiyak ng ating mga project engineer, dekalidad, yung quality ng ating mga projects, at syempre, yung timeliness nung pagtapos, pag-accomplish ng ating mga housing project dahil hindi ho natin hinahayaan na makapaghintay ng matagal ang ating mga benepisyaryo. At ang makuha nila ay substandard na mga bahay. Di ba? Ang Yes tagal-tagal po. naghintay tapos mag-award tayo. Konting lang sira na ang kanilang, yan, mga bahay. Yan ang iniiwasan natin. Okay? So, yun po yung primary functions ng ating mga project engineer sa ating provincial office. At ngayon naman, itong ating Maguindanao Provincial Office ay headed by Sir Norris Abdullah po ang aming provincial director sa province of Maguindanao. and inshallah sa SGA baka magkaroon na ho ng kanilang director ang SGA. Medyo umatras lang yung una, yung unang na-appoint, kaya ho back to zero tayo at naghahanap tayo ng magiging director ng SGA, inshallah. And hopefully malapit na ho yan, inshallah. Nagkaroon na ng election ban kaya hindi ho tayo nakapag-appoint pa ng ating director. At syempre, so ngayon pag-usapan natin ang mga proyektong itinataguyod ng bawat opisina ninyo sa ating provincial offices. Ano bang unahin ko? Sige. Unahin natin ang SGA. Sige. Ang SGA, ano ngayon yung mga proyektong pabahay na isinasakatuparan sa SGA at ano nang status ng bawat proyekto, Engineer Normelin? Ang status po ng implementation ng mga project natin dito sa SGA po and Cotabato supposed to be po, Yeah, dalawang that's right. po ang area na sa Kasama ang po. Cotabato City. Yes po. Sa Kuan po, sa Pigawayan po, meron po tayong tatlong 50 units na resettlement housing. Yun po yung Burikain, yun po yung bago lang po na turnover at na-award sa ating mga beneficiaries. Yung Simsiman po, ongoing po, yung implementation natin doon and nalalapit na rin po yung awarding niya, inshallah, in completion ng project. Correct. Sa Pangakalan, ongoing na rin po. And meron po tayo sa Midsayap na dalawa po sa Nabalawag at saka crossing Kapinpilan, which is ongoing at nearly completion na rin po. Tig 50 units ito? Yes po. Okay. Tig 50 units for resettlement housing. And then po, sa Cotabato City, meron po tayong 50 units sa resettlement housing din po na located po siya sa Kalanganan 2
doon po sa May Bubong, Cotabato City. Okay, another 50 units. Meron din po tayong mga training center sa Bagua 2 at saka sa Poblacion 8 na ongoing na rin po. And yung Bagua sa 2 Bagua and 2 po Poblacion is 8, okay. nearly completion na rin po. And Poblacion 8, no? Yes po. Okay. Then ngayong bago lang po is meron tayong bagong bid po na project, Okay. which is land development po consisting of concreting of roads, construction of archway, and the solar lights po, yung provision of solar lights. Okay, so Ang location po niya is doon po sa Buricain at saka Simsiman. okay. Buricain and Simsiman. So, So, kinukumpleto natin yung lahat ng pangangailangan, no? Opo, Ng opo. bawat kabahayan, ng bawat pamilya, okay? Ang target po ng ating opisina is matapos po within this year yung lahat ng project. And inshallah mashallah. po is ma-meet po natin lahat yung target po ng office. Sana. Inshallah, with your rigid monitoring. Inshallah po. Ayan, at pagkikipag-usap sa ating mga contractor at sa lahat po ng mga stakeholders sa ating Opo, opo. okay project site. So, yan po ang ginagawa ng ating provincial offices. So, marami-rami rin ito. Buricain, Simsiman, Pangangkalan, meron sa Midzayap, sa Cotabato City. Ito po yung resettlement housing projects natin sa SGA at sa Cotabato City. At may training centers pa. Yes po. At mayroon pa po yung sa Catholic Relief Services po, Hmm, yung CRS. construction of 2 permanent housing po. Same location din po, doon sa Kalanganan 2. Sa Kalanganan. Para yan sa ating tawag dito yung ating manual, Yes no? So, yan yung practical application. Yes po. Nung nakalagay sa ating Model house. construction Opo. manual. Mashallah. So, hopefully, matapos na yan, no? This Engineer? November po yung November 17 po ata ang partial na kwan po nila. November sa malapit na. Turnover na po yun. Ito turn over na ng yes. 2 units po. That's right. At dyan niyo po makikita kung gaano kaganda ang bahay na sumunod sa ating manual. Ayan. Opo, opo. Yan po yung ating nagsisilbing guide habang kinoconstruct natin itong ating mga housing units. Tama? Okay. So ngayon naman, proceed tayo sa Maguindanao. Ano na nga ba ang ating mga sinasagawang mga resettlement housing projects sa Maguindanao? Ano na ang mga status nito? Engineer? Sa Sharjah. Maguindanao naman, sa province of Maguindanao, both Del Norte and Del Sur po, meron tayo sa Salman, 50 units po ito per location. Okay, Sa okay. Salman is 50 units, Barira, meron din tayong ongoing na 50 units. And sa Banubo, Sultan Kudarat, may 50 units tayo. Sa Okay. Darapanan is yung tinurn over natin recently, 50 That's units right. din yun. So meron din tayo sa Barangay Samba, Dato Odin Sinswat, 50 units, ongoing din po. Okay. And then sa Dato Blas Sinswat, meron din tayong 50 units. Mama Sapano is 50 units. Okay. And meron din po tayong mga training centers na ongoing sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat. Merong isa. Sa Barangay Ragisi is ito yung bagong TDIF 2022 natin kasi simula lang po nila ng project. Barangay And, Ragisi is in Sultan Barangay Kudarat Ragisi. din, no? Opo, opo. Okay. And then meron din po sa UPI na magsisimula na rin po ito. Training centers din po ito. So ngayon po, kung maalala nyo po, nung turnover sa Darapanan, Yes. parang nag-commit po ang Director General natin na sa province ng Maguindanao is meron tayong 250 inshallah mata-turnover. That's bago Ngayong magtapos ang taon. bago magtapos ang taon. So, That's right. 250 minus na yung 50 from Darapanan. So, inshallah, kung makaya natin, yung sa Barira, Ayan. 50 units. Sige. Banubo, DBS, Dato Blasin Swat, and ano ba yung wait lang? 50 and Banubo, no? Banubo is At saka Dato Saudi Sultan pala, Kudarat. Dato Saudi. Inshallah kung makaya natin kasi sobrang hirap po pag-push ng mga implementor natin kasi That's right. meron po kasing mga medyo hindi ang implementation so kailangan ng konting push. Yun po yung talagang challenge yun bilang isang Oo. project engineer. actually yan po ang inshallah, katotohanan, no? Sana yung 200 na additional ma-turnover natin. Inshallah.
Inshallah. Bago magtapos ang taon. Tama. Yan po yung palaging kinakaharap ng mga hamon, no? Opo. Ng ating mga project engineer at ng ating provincial offices. Actually, yung parang yung sinabi ni DG nung time na yun, so, parang sobrang nakaka-pressure and at the same time, challenge na rin siguro. Yeah, na, that's right. Hindi lang sa inyo, kundi sa ating mga Kaya contractor. nga po. Oo. Tandaan natin na tayo po ay partners dito, ha? Yung ating opisina ng MHSD at yung ating mga contractor ay magka-partner yan. Na tayo ho ay naglilingkod sa ating mga benepisyaryo. Kasi hindi naman Oo. tayo magre-receive ng mga bahay. Totoo yan, Yung oo. mga kababayan natin na walang mga bahay, matagal nang nangangailangan ng bahay. So, dapat maganda rin yung quality na ibibigay natin sa kanila. Tama. At syempre, tandaan natin na ito ay, we are working not for our interest, no? Kung hindi para sa interest ng ating mga bibigyan ng bahay, ang mga nangangailangang benepisyaryo. At tayo ho ay dapat na magtulungan, no? Hindi lang ho yung MHSD, kundi yung ating mga partner contractors para matapos natin on time. Yung ating mga project, mag-compromise tayo, magintindihan, dahil para ho yan sa kaunlaran ng ating rehiyon. So ito ho yung mga nasabi ng ating project engineer sa Maguindanao. Meron tayo sa Ampatuan, sa Barira, Sultan Kudarat, Dato Saudi Ampatuan, Dato Udin Sinsuat, Dato Blas Sinsuat at saka Mama Sapano. And hopefully yung 200 ma-award natin inshallah. Bago magtapos ang 2023 as committed by our Director General Ismail Ibrahim during our awarding ceremony dyan sa may darapanan Sultan Kudarat. At push na rin po yan, no? Pagtutulak na rin, no? Pagpupush sa ating pagbibigay inspirasyon sa ating mga contractor na tapusin ho yung Sana po ating yung mga contractor na nakakarinig nito. Tulungan nyo kami na matapos yung project natin. Tama, project natin ito, ha? Kasi the more na tumatagal po yung duration ng project natin, parang lalong nagiging mahirap yung ano. Tama yan. And take note, may mga gagawin tayo mga tawag dito, measures sa opisina na maaaring medyo challenging sa bahagi ng ating mga contractor sa ating mga procurement services. Inshallah. Okay? So, sana ho ay huwag nang hintayin na maisagawa pa yon. Gawin na ho natin ng tama at on time yung ating mga dapat na gawin sa ating construction. At syempre, baka may dagdag pa, tumatawa itong ating kasama rito, no? Si Engineer Normilin. Dahil, nako, nare-recall yata na yung kanyang mga experiences. Hindi kasi ko pababa na to. Ganun din sa akin. Pasensya na po sa ating Baka mga mamaya lumubog na kami. baka paglingon ko mamaya wala na ko yung ating mga Ano na nakikita sa kanila? sa ating mga speakers. Pasensya na po sa ating mga upuan. Ayusin natin yan. Inshallah, para mawala na ang ating challenge sa ating pagbibigay ng ating mga kinakailangang impormasyon mula sa ating provincial offices. So, yun po, naibahagi ho nila ang mga projects and status nito mga proyektong ito sa Maguindanao, sa SGA at Cotabato City. So, syempre, kailangan pag-usapan natin dahil, nako, 11:55 na, we only have 5 minutes bago magtapos ang ating episode. So, sige, pasadahan natin ng sandali ang, ano nga ba ang mga problema, mga issues, mga challenges na inyong na-encounter while monitoring yung mga projects natin. Sige, bahagi nyo na. Sinong unang mag-share? Galit ito. Marami silang mga pinagdadaanan sa kanilang monitoring activities. Sige. Ibahagi niyo yung mga pinaka-importanting malaman ng ating Sana mga walang masaktan. Joke lang. Sige. Kuan po, ang mga challenges po na kinakaharap ng mga ating field worker sa kanilang mga probinsya is mostly po is yung sa nahamper po yung nagko-cause po ng delay sa project. Yung delayed implementation of projects due to several factors po. Yeah. Unang-una po, yung isa po sa nagpapadelay ng ating mga projects is yung sa poor workmanship po ng contractor. Yan. Yun po yung Hindi naman lahat nung ibang mga hindi contractor po, yes natin. po. Hindi naman po lahat. Pero may mga makikita ka rin po na yun po, hindi sila sumusunod. Which is, ginagawa naman po namin ng paraan na
hanggat maaari dapat sundin nila yung nasa Tama plano at yan. saka sa specification ng bawat project. Correct. Sumasakit ang ulo ng ating mga project Yes, engineer dyan, ha? At saka, yung ating top management sa opisina, yan po talagang iniiwas-iwasan natin yung mga ganyan mga pangyayari. Pero Okay. alhamdulillah po kasi nasusolusyonan po dito pa lang po sa probinsya is Mashallah. nasusolusyonan po namin and nahanapan po namin ng paraan paano po yung magiging ma-execute namin na solution para po mabigyan po ng Solusyon yung mga ganun. solution na Oo, lahat. yung mga ganung Then, problema. pangalawa po is yung sa peace and order security po sa isang area. Kasi we cannot deny the fact na yung mga area na napipili natin is nasa pinakaloob-looban. Tama. And yun po yung mga area na nakukuha is wala pong inaccessible yung road, wala po silang road na kuan na due to bad weather is naapektuhan po yung Mahirap, no? delivery ng Mahirap bawat puntahan. materials. Then Tama. yun po yung nagiging challenges naman sa side ng contractor is yung hindi po kuan, yung sa hauling po ng kanyang or delivery ng mga materials is na-hamper po dahil po sa hindi po madaanan yung barangay or yung road na papunta doon sa project site. Okay. So yun po yung pinaka-challenge. Yes No, po. ikaw ba, Mahirap talaga Engineer po. Sharjah? Kasi the more na nadidelay yung project, nahihirapan din kami sa part namin mag-justify kasi tinatanong din kami sa taas kung bakit ganito yung project natin, bakit matagal. So, medyo Tama mahirap. yan. So, kasi paper-based tayo, di ba? Parang document-based. So, kailangan yung bawat event na ano ba ito, nangyayari sa project, mas maganda talagang documented siya. So, Tama. ang kwan kasi, sa mga contractors kasi natin, so, sorry sa mga nakakarinig. Oh, hindi. Kailangan ni malaman nila ito, no? Oo. Ang kadalasan kasi, hindi sila makasubmit ng mga reports. Na kailangan yan, oo. So, dapat ma-justify nila kung bakit delayed yung project. So, ilang beses namin silang sinasabi na every time na may delay yung project, mag-submit kayo ng document sa amin agad. Tama, ganyan-ganyan kailangan yun para malaman ng hanggang opisina kung sa bakit, oh. ilang months na lang, wala. Parang kami pa yung gagawa ng paraan para ma-justify. Wag Para ganun, ha? mag-move ang, halimbawa kung magbibiling sila. So, kailangan natin ng mga justification. Yes. Kasi delayed. Nakikita dun sa papers na delayed tayo. So, Tama. dapat merong attachment kung makikita ang reason kung bakit na-delay yung project. So, yung mga contractor, kadalasan is hindi sila nagsasubmit ng mga documents na ito. So, parang kami pa yung mamomroblema kung paano proceed yung mga Yeah. mga documents That's nila right. sa taas. Oo. Actually, tandaan natin, ha? Dapat din i-maintain Sorry natin ang po, reputation. Sorry, pero Reputation yun ng talaga bawat, yung na-experience namin. bawat company Sorry natin. po. Dapat din malaman yan. Kasi, pag hindi natin in-acknowledge yung problema, hindi masosolusyonan, no? Kailangan malaman natin. At dahil nga talagang sumusuntok na ang oras natin, no? Kailangan na ho nating magtapos sa ating episode ngayong araw na ito. Subalit, bago tayo dumako sa ating KKK, we want to know your final message, kayong dalawa, ngayong episode na ito para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Engineer Sharjah? Nagpapasalamat po kami kasi binigyan nyo kami ng pagkakataon na makabisita sa programa nyo at mahibahagi namin yung mga informasyon na dapat malaman din ng Tama. publiko or kung sino man ang Mga stakeholders natin, yes. stakeholders na dapat na makarinig. So, Tama. maraming salamat. Yay. And on behalf of my my provincial director po, Sir Norodin S. Abdullah, nagpapasalamat din ako. Dapat siyang nandito, pero ang dami. Oh, yes. We understand that. Sige po. Okay? Engineer Normeline? Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa MHSD, sa page na ito, sa mga viewers na walang sawang sumusuporta po dito at nakikibanding, Yes. nakikipag-interact po sa amin dito. Maraming salamat at inshallah po, sana po mabigyan po lahat ng proyekto na mula sa MHSD ang buong BARM po. Tama. And yung mga Inshallah. outside na Out of the territory. Out of the territory ng BARM. kuwan po ng BARM. Sana mabigyan po ng project. And yun lang po. Nagpapasalamat din po ako sa ating ministry, sa minister natin na si Attorney
Hamid Aminuddin Dibara, at saka sa Kwan po, kay Director General Ismail W. Ibrahim, at saka yung sa mga leader po natin or mga namumuno po sa ating mga minister sa pagbibigay po or sa pag-deliver po ng mga project na ito. Tama. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa inyong dalawa. Dahil kahit na holiday o work from home, tayo ay talaga namang holiday pala. No? Ngayong November 2, naku kayo talaga. Okay mo pala. Nandito pa rin kayo sa ating episode. Okay? Thank you very much sa ating dalawang gorgeous na engineers ng MHSD Maguindanao at MHSD SGA. Si Engineer Sharja Adela Usman Kidas at si Engineer Normelin Ibad. Okay? So ngayon, dadako na ho tayo sa ating tatlong questions sa ating KKK bago tayo tuloy magpaalam sa ating episode 142. Kabalay na Hamsari, ano ang inyong tatlong katanungan? Yes, Ma'am Sally. Para po sa ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito, magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Para sa unang katanungan, sa ating segmentong talakayan, ibinigay ni Engineer Normelin at Engineer Sharja ang kanilang mga key function or responsibilities as project engineer. Magbigay lamang kahit isa sa kanilang mga function or responsibilities po, Ma'am Sally. Isa as lang. A project engineer Okay. po. Pangalawa? Pangalawang Ikalawa? katanungan, nabanggit po nila na mag-award tayo ng mga pabahay or mga ongoing project na i-turn over natin this year. Magbigay po ng isang project location po sa ating mga i-turn over po. Nasabi ho yan, Engineer Sharja kanina. madami-dami po yun, Ma'am Sally. Isa lang ang Isa kailangan lang natin. hinihingi namin, Ma'am Sally. At para sa ating pangatlo at uling katanungan, magbigay ng mga issues and challenges na kinakaharap ng ating mga project, magagandang project engineer sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Isa lang, lamang po, marami Ma'am sila Sally. nabanggit kanina, ha? At yan po ang ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito. Ang magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong itetext sa numerong 0955-799-4778 kalakip ng inyong mga pangalan, edad, address, trabaho, at inyong answer po, Ma'am Sally. Okay, so there you go. We're done with our KKK. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari. On behalf of Kabalay na Marie. Juwayria para sa ating KKK. At dyan po nagtatapos ang ating episode 142 ng ating programang MHS Delivers. Kami ho ay nagpapaalam na ngayong araw na ito sa ngalan ho ng ating napakabuti at napaka-supportive na Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ng ating napaka-generous din at napaka-supportive na Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating ever-coolest, ever-generous Director General Ismail Ibrahim at sa ngalan ni na... Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala, at sa ngalan nila Juwayria Bintemran Muhammad, Sir Dato Noah Say Daud, Sir Almansur S. Ugaw nating kasamaan sa ICS, at from DXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, at ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi ho ang nagsasabi at nagpapaalala na gawin ho natin ang ating bawat trabaho nang isinasaalang-alang ating hashtags, at yan ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.